Purihin ng Diyos mga kapatid, welcome po muli sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos at tayo po ay nasa ika-6 na aralin at bubuksan natin sa aralin na ito ang bagong tipan. Bago tayo magsimula, nais ko pong manalangin tayo at samahan ninyo akong manalangin mga kapatid. Dakilang Diyos, maraming salamat sa pribilehiyo na mag-aral ng iyong mga salita. Dalangin po namin na samahan mo kami at buksan ang aming isipan, ang aming puso. Hayaan mo na marinig namin ang iyong tinig, O Diyos, sa pamamagitan ng iyong mga salita na aming pag-aaralan. At ang mga pag-aaral na ito, O Diyos, ay magdulot ng paglago ng aming relasyon sa iyo. At pagpalain mo kami, O Diyos, at magpakilala ka sa amin, magpahayag ka sa amin ng higit pa. Marami pong salamat. In Jesus' name we pray. Amen. Sa ating nakaraang lesson, pinag-aralan po natin ang pagtatapos ng lumang tipan, ng kasaysayan ng bansang Israel sa lumang tipan at binigkas natin sa nakaraang lesson ang propesiya patungkol po sa pagdating ng isang mensahero at pinangako ng Diyos na siya ay darating upang i-fulfill ang mga kakulangan sa lumang tipan. Bago tayo mapunta sa bagong tipan, mga kapatid, sa between Malachi and Matthew, meron pong tinatawag na 400 years of silence. Itong 400 years of silence, bakit tinawag na silence o tahimik? Sapagkat sa panahon na ito, mga kapatid, wala pong salita ng Diyos na narinig ang bansang Israel. Ang sabi ng mga Bible scholars, wala pong niraise ang Diyos na mga propeta sa period na ito na 400 years. It seems like ito ay napakahabang panahon na ang Diyos ay hindi po nangungusap sa bansang Israel. Walang recorded miracles, walang word of God, walang prophecy. And it's very interesting sapagkat pinili ng Panginoong Jesus na maipanganak in the middle of this 400 years of silence. Sabi ng isang manunulat, mga kapatid, Jesus came in the worst time. It's like a lightning, parang isang kidlat sa isang napakadilim na mundo. Pinanganak ang Diyos sa panahon na ang bansang Israel ay walang salita, walang propesiya, walang milagrong nakikita. At bago tayo magpatuloy sa pag-aaral, nais ko po kayong bigyan ng konting encouragement sa pamamagitan nitong fact na ito, mga kapatid, na sa ating buhay, minsan ang Diyos ay nagpapahayag sa pinakamadilim na punto na ating buhay, pinakatahimik na punto o bahagi ng ating buhay, ang Panginoon ay nagpapahayag. I think He speaks the loudest sa mga panahong ito, mga kapatid. At sa bagong tipan, meron po ang 27 books ang bagong tipan at meron pong approximately 8 writers, 8 manunulat, iba't manunulat. At ito po ay nagko-cover ng 100 years of human history. Itong 27 books, mga kapatid, ay nahahati sa ilang division. Ang unang division ay Gospels, Matthew, Mark, Luke, and John. Tinawag po ito na Gospels sapagkat ito po ay patungkol sa mabuting balita ng buhay ng Panginoong Hesus. Makikita natin dyan ang kanyang ministry, makikita natin ang kanyang pagkamatay, ang kanyang pagkabuhay muli, ang mga parabola na itinuro ng Diyos na pag-aaralan natin sa mga susunod na pag-aaral. Susunod na division ng New Testament ay ang history, kasaysayan. At ito po ay isang book of Acts. Sa Book of Acts, makikita po natin ang kasaysayan ng iglesia, kapanganakan ng iglesia, ang kanilang ministry, ang ministry ng 12 apostles, at paano nila sinimulan na i-evangelize ang bansang Israel, ang Judea, Samaria, at ang iba't ibang panig po ng mundo sa kanilang kapanahunan. Ang susunod na bahagi ay ang mga tagubilin sa iglesia. At meron pong dalawang minor division sa tagubilin sa iglesia, ang Pauline epistles and general epistles. Ang Pauline epistles, ito po ay ang mga sulat ni Pablo
sa iba't ibang churches. So, may Ephesians, Colossians, and then we go to the general epistles. Mga kapatid, ito ay ang general writings ng ilang mga tao sa Bagong Tipan. And ang last part ay ang prophecy. At meron pong isang book sa division na yan at walang iba kundi ang Book of Revelation, Apocalypse. Nais ko lamang pong sabihin bago tayo magpatuloy na hindi po pinapawalang bisa o pinapawalang kabuluhan ng Bagong Tipan ang Lumang Tipan. Okay? Marahil medyo may miscommunication dyan sapagkat Lumang Tipan or Old Testament. So luma na yan. Okay, wag na nating basahin yan. Wala nang halaga yan kasi meron na tayong New Testament o meron na tayong Bagong Tipan. Ngunit hindi po yan ang layunin ng Panginoong Hesus. Ang sabi po ng Panginoong Hesus sa aklat ng Mateo, chapter 5, verse 17 to 18, "Do not think that I came to destroy the law or the prophets." Sabi ng Panginoon sa mga Hudyo, I did not come here para sirain ang mga batas o ang mga propeta. I came to fulfill. Naparito ako upang tuparin anuman ang nakasulat sa Bagong Tipan. So hindi po sa Lumang Tipan, hindi po pinawalang bisa ng Panginoong Hesus ang mga bagay na nakasulat sa Lumang Tipan. Ito po ay pointing towards Jesus Christ, ang Panginoong Hesus. So, yung sabi pa niya sa verse 18, "For assuredly I say to you, till heaven and earth pass away, bago sira ang langit at ang lupa, one jot or isang letra will by no means pass from the law till all is fulfilled." Okay? Ang bawat bahagi ng batas, law of Moses, ang bawat bahagi ng mga propesiya, ng mga propeta, ng Lumang Tipan, mga kapatid, everything will be fulfilled. Matutupad ang bawat letra, ang bawat titik, mga kapatid, ay matutupad bago pa man bumalik ang Panginoong Hesus. Okay? Ang future coming ng Panginoong Hesus. Ang bawat aklat, bagamat iba't iba ang manunulat, ito ay kinasiyahan ng Diyos. Aklat po ng 2 Timothy chapter 3, verse 16 to 17, ang sabi ng Biblia, all Scripture, ang buong kasulatan. Ano itong Scripture, mga kapatid? Ang Lumang Tipan at ang Bagong Tipan at this point. Bagong Tipan, Lumang Tipan, all Scripture. Bawat letra, bawat thought, mga kapatid, bawat comma, bawat grammar ng Hebrew and Greek, everything is inspired of God. Kinasihan ng Diyos. Ang salitang inspiration dyan, mga kapatid, actually, it means God-breathed. Okay? Hiningahan ng Diyos, kinasihan ng Diyos. Ano ang nangyayari sa mga bagay na hiningahan ng Diyos? Bigyan ko po kayo ng halimbawa, Genesis chapter 1. Nang nilikha po ng Diyos, si Adan, siya ay kumuha ng labok, pinorma niya ng tao, okay? At nang pinorma ng Diyos na tao, walang buhay. Meron kang katawan, ngunit walang buhay. Kailan nagkaroon ng buhay? Okay, yung katawan na iyon na yari sa alabok or sa clay. Nung hiningahan ng Diyos, sabi ng Bible, God breathed into His nostrils the breath of life. Nung hiningahan ng Diyos, nagkaroon ng buhay. Okay? Kaya ang sabi ni Pablo, all Scripture, ang bawat tipan, Bagong Tipan, Lumang Tipan, bawat salita, ay hiningahan ng Diyos. Ibig sabihin, may buhay ang bawat salita na makikita natin sa Biblia. Meron pong inspiration, merong buhay. Kaya nga, kapag tayo nakikinig, marahil sa isang pastor, isang preacher, o nagbabasa tayo ng Biblia, mga kapatid, meron tayong nararamdaman, di po ba? Kaya merong encouragement, merong pangako, may hope, may pananampalataya na naidudulot ang salita ng Diyos sapagkat ininvest po ng Diyos ang kanyang sariling buhay sa salita, sa Biblia, sa Scripture, sa bawat Scripture. Minsan pag nakikinig tayo sa isang mangangaral, sabihin natin, bakit kaya alam ni Pastor yung buhay ko? O bakit kaya, meron kayang, sinabi kaya ni brother o ni sister, yung aking pinagdadaanan sa buhay. Hindi po, sapagkat ang Word of God parang salamin. Sabi ni Santiago, na kapag tayo nakikinig, nagbabasa, nakikita natin ang ating sarili, okay? At minsan nakikita natin na merong dumi sa ating muka at gusto nating alisin yung dumi. Yan ang trabaho ng Word of God sapagkat ito ay inspired.
kinasiyahan ng Diyos. Sabi pa ni Pablo, it is profitable for doctrine. Ano yung mga bagay na dapat mong paniwalaan? For reproof, ano yung mga bagay na dapat mong hindi paniwalaan? Kung meron kang mga belief system, mga kapatid, meron tayong mga doktrina na hindi ayon sa salita ng Diyos, kapag binasa natin ang Biblia at pinag-aralan natin, the Scripture will teach us what not to believe. It will reprove us. Huwag mong paniwalaan yan. Correction, ano ang mga bagay na dapat nating hindi ipamuhay. And instruction in righteousness. Kung meron man tayong bagay o libro na dapat nating basahin, pag-aralan, kumbaga yung pinakamagandang self-help book, okay, how to be successful, how to be this, how to be that, how to be righteous, how to be holy. Ang dapat nating pagtuunan ng pansin ay walang iba kundi ang salita ng Diyos. Sapagkat ang Scripture, bagong tipan, lumang tipan, ito po ang instruction ng Diyos para tayo ay maging matuwid. Okay, parang test. Sa bawat exam, di ba, meron pong direction or instruction, first part. Ang dapat gawin ay basahin ang instruction bago ka sumagot, number 1, number 2, multiple choice. Kailangan mong basahin ang instruction upang hindi mawalan ng silbi ang iyong pagsagot ng exam. Ganon din sa buhay. Okay? Yes, meron tayong mga inspirational speakers, okay, do this, do that. That's okay, mga kapatid. Ngunit bago natin ipagpatuloy ang ating buhay, ang ating paglilingkod sa Diyos, let's make it sure na tayo ay nagre-refer sa salita ng Diyos sapagkat ito ang instruction for righteousness. That the man of God may be complete. Upang tayo na mga lingkod ng Diyos, mga anak ng Diyos, ay maging kompleto and equipped sa lahat in every good work. Yan po ang trabaho ng salita ng Diyos. So, itong New Testament books, 27, yan po ay inspired, kinasihan ng Diyos. Okay? Kinasihan ng Diyos. Ang huling propeta, dito ay dadako sa next part ng ating aralin, ang huling propeta ng lumang tipan ay Bible scholars would consider I si Juan Bautista, John the Baptist. Ang buhay at ministeryo ni Juan Bautista ay laman ng napakaraming propesiya, lumang tipan. Sabi ng Isaiah chapter 40 verse 3, ang tinig ng isang sumisigaw, ihanda ninyo sa ilang ang daan ng Panginoon. Pantayin ninyo sa ilang ang lansangan para sa ating Diyos. Yan ang summary ng ministry ni Juan Bautista. Paghahanda sa daan ng Mesiyas. At yan po ay propesiya sa lumang tipan. Narito, sabi ng Malakias chapter 3 verse 1, narito aking sinusugo ang aking sugo at siya'y maghahanda ng daan sa harap ko. Sino yung darating? Ang Diyos ay darating bilang Mesiyas. Ngunit bago dumating ang Diyos, meron siyang precursor. Ang kanyang tagahanda ng kanyang daan ay walang iba kundi si Juan Bautista. At makikita po natin sa bagong tipan na ito ay tinupad ni Juan. 1 chapter 1 verse 29, nang kinabukasan ay nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kanya at sinabi, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. At this point, si Juan ay nangangaral ng pagsisisi. Repent, for the kingdom of God is at hand. Siya ay tanyag, mga kapatid, maraming tagasunod, maraming nagpapabautismo sa pamamagitan ng bautismo ni Juan Bautista. Ngunit nung nakita niya ang Panginoong Hesus, ang sabi ni Juan Bautista, narito ang kordero na mag-aalis ng kasalanan ng sanglibutan. Okay? At one point, sinabi din niya, He must increase and I must decrease. Meron siyang mga sandalyas that I am not worthy to wear. Okay? So, ang ginagawa ni Juan Bautista dito, mga kapatid, fulfill niya ang propesiya sa lumang tipan na hinahanda lamang niya ang daan ng Mesiyas. Hindi siya ang main star. Okay? Hindi siya ang main character ng story, amen, ng bagong tipan. Siya lamang ang tagahanda. At nung dumating na ang Panginoon Jesus, ang sabi niya, follow Him. Okay? Sundin na ninyo ang Panginoong Yesus, for He will fill you not just with this kind of baptism, but He will fill you with the Holy Ghost and fire.
babautismohan kayo ng Panginoong Jesucristo, ng bautismo sa Espiritu Santo at ng apoy na galing sa Diyos. Okay. Ang makikita natin sa buhay ni Juan Bautista, matututunan natin mga kapatid, sa kanyang ministry, yung philosophy na he must increase and I must decrease. And I think sa ating buhay, ano man ang ating plano, pamilya man yan, ministry man yan, kung kayo ay nagsisimula ng inyong relasyon sa Panginoon, future plans mga kapatid, ano man ang ating ginagawa sa ating buhay, let it revolve around the main star, Jesus Christ. Hayaan natin na ito ay umikot sa buhay and lordship ng ating Panginoong Jesucristo. Siya ang maging bida, amen, ng ating buhay, mga kapatid, sapagkat lahat ng biyaya na ating tatanggapin, ang sabi ng Biblia, ito ay galing sa Kanya. Pagpapala, plano sa buhay, okay, pamilya, ministry, ano man ang ating pinoposes, mga kapatid, ito ay hayaan nating umikot sa glory, sa kalawalhatian ng He must increase and I must decrease. At kung meron tayong ganyang philosophy sa ating buhay, I believe na ang pabor ng Diyos ay nasa atin, mga kapatid, kapag tinataas natin ang Panginoong Jesucristo sa ating buhay. If we allow Him to be Lord over our life, mga kapatid, He'll take care of everything for us. Ang kapanganakan ng Panginoong Jesus, it was a time of crisis. Merong crisis sa bansang Israel. Binanggit ko na po yung 400 years of silence. Walang king righteous enough sa lumang tipan na pwedeng magligtas sa bayan ng Panginoon. Walang leader good enough. Walang ultimate savior. Meron silang mga temporary savior, temporary judges. Ngunit walang ultimate na talagang nag-deliver sa bansa, amen, labas sa kanilang mga, nagpalaya sa kanilang mga kasalanan, pagsamba sa Diyos, and everything was temporary. No sacrifice was good enough for the sins of the whole world. Meron silang mga hinain na hain sa templo, sa tabernakulo, ngunit ito ay temporary fix, parang band-aid sa isang, mayroong malaking butas, band-aid lamang yan ang ginawa ng lumang tipan. Everything sa lumang tipan, lahat ng bagay ay temporary lamang, mga kapatid. Yan ang crisis, yan ang problema ng lumang tipan. Kaya nga sa bagong tipan, meron pong solusyon na ibinigay ang Diyos. At ang solusyon na ibinigay ng Diyos sa bagong tipan ay yung salitang incarnation, pagkakatawang tao ng Diyos. Yan ang sagot ng Diyos sa lahat ng mga pagkukulang sa bagong tipan. Ang pagkakatawang tao ng Diyos. Siya mismo ang dumating sa bansang sa mundong ito. John chapter 3 verse 16, ang sabi po ng Biblia, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son." Yung begotten Son dyan, mga kapatid, ay patungkol po sa incarnation, pagkakatawang tao ng Diyos. Dahil sa pagmamahal, higit na pagmamahal ng Diyos sa buong mundo, mga kapatid, He sent Himself. Dumating siya bilang tao, bilang Mesiyas. Nagkatawang tao siya. Okay? Ang katawan natin, mga kapatid, galing to sa alabok. At ang Diyos ay Espiritu from eternal. Walang simula, walang wakas. Ngunit ang Diyos pinili niya na magkatawang tao upang sagutin ang krisis ng lumang tipan. Siya ay nagkatawang tao. He sent Himself. May mga ibang tao pwede magsabi, well, God so loved the world, then He sent His Son. Okay? Nagsugo siya ng ibang tao, no? Okay? Siya mismo ang dumating. Parang isang halimbawa, mga kapatid, kung ang iyong asawa, kung meron po kayong asawa, sinabi ng iyong asawa, kailangan ko umuwi ka na dahil may sunog sa bahay. I need help. Kailangan ko ng rescue. Bilang asawa, sa telepono, marahil pwede nyo sabihin, well, I'm gonna send I love you so much. Mahal na mahal kita. I'm gonna send somebody else. Hindi yan ang ibig sabihin ng John chapter 3:16. Ang sabi ng Diyos, magkakatawang tao. Dahil sa pagmamahal ko sa inyo, ako mismo ang magkakatawang tao at papanaog sa mundong ito upang sagutin ang krisis
sa lumang tipan. Isaiah chapter 9 verse 6, isang propesiya patungkol sa kapanganakan ng Panginoong Hesus. For unto us a child is born. Para sa atin, hindi para sa mga anghel, hindi para sa kanyang sarili, para sa atin, pinanganak ang isang sanggol. A child is born, unto us a son is given, the government shall be upon his shoulder. And his name shall be called Wonderful, Kamangha-mangha, Counselor, the Mighty God. You see, yung sanggol na ipinanganak ni Maria sa bagong tipan, siya ang makapangyarihang Diyos. Okay? Everlasting Father. Siya ang walang hanggang Ama. Yung Diyos ng lumang tipan. Siya mismo yung sanggol na ipinanganak ni Maria sa bagong tipan. Merong isang awit na nagsasabi, Mary, did you know? Okay? Alam mo ba na kapag hinalikan mo yung batang yan, yung sanggol na yan, you're like kissing the face of God. It's very good illustration, mga kapatid, sapagkat yung sanggol na yun, He is the perfect image. Siya ang imahe na nag-iisang Diyos na ipinanganak sa mundong ito para sa atin. Sabi ng lumang tipan, He will come and save you. Darating si Jehovah. Darating ang nag-iisang Diyos ng lumang tipan. He will come and save you. Siya mismo ang darating upang ikaw ay iligtas. Genesis chapter 3 verse 15, isa pang propesiya. Ang sabi ng Bible, mga kapatid, and I will put enmity, hidwaan, between you. Siya ay kinakausap ng Diyos dito, ang serpente. Ay magkakaroon ng hidwaan between you and the woman. Between your seed and her seed. Sa Biblia, kapag binasa niyo, mga kapatid, yung salitang seed ay capital S. He shall bruise your head, and you shall bruise his heel. Iyan po ay propesiya patungkol sa pagkapanganak ng Panginoong Jesucristo. Meron pong isang babae na merong binhi na ipapanganak siya. At ang binhi na ito, mga kapatid, ang sabi ng Diyos, ang serpente, you will hurt him. Okay? You will bruise his heel. Mamamatay siya sa cross ng Calvary. Yes, he will suffer pain. Okay? Ngunit ang gagawin ng binhi na ito, he shall bruise your head. Sisirain niya, bibigyan kanya ng matinding blow. Okay? Sa iyong ulo. Okay? Yan ay representation na lahat ng bagay na pinalano ng kaaway against sa mga anak ng Diyos. Lahat ng ninakaw ng serpente sa Garden of Eden. Lahat ng bagay na nawala natin, mga kapatid, relationship, rulership, okay, na nawala dahil sa kasalanan sa Garden of Eden, ang sabi ng Diyos, itong binhi na ito, kapag siya ay dumating, okay, sisirain niya lahat ng plano mo. Yuyurakan niya ang lahat ng ninakaw mo mula sa kanyang mga anak. At ito po ay na-fulfill, natupad. Aklat ng Mateo chapter 1 verse 21. And she will bring forth a son. Sabi ng isang anghel kay Maria, He will bring forth a son. And you shall call his name Jesus. Tatawagin mo siyang Jesus. Ang ibig sabihin po ng pangalang Jesus, for He will save His people from their sins. Itong si Jehovah, ibig sabihin po ng Jesus, Jehovah became my Savior. Si Jehovah na naghati ng Red Sea. Si Jehovah na kasama ni Joshua sa lahat ng kanyang mga battle. Si Jehovah na nagpahayag kay Abraham, kay Isaac at kay Jacob. Si Jehovah na Jehovah Nisi. Everything. This Jehovah became my Savior. Sapagkat walang hukom, walang leader, walang sacrifice na pwedeng magligtas sa atin, mga kapatid. Ang Diyos mismo na si Jehovah, He came to save me, to become my personal Savior. He shall save His people from their sins. So in summary, mga kapatid, nais ko lamang po sabihin na itong sanggol na ipinanganak, He is God incarnate. Siya ang Diyos na nagkatawang tao, robed in flesh. The Word was made flesh, John chapter 1, and dwelt among us. Yung Word, yung plano ng Diyos, mula pa sa
unang panahon, bago pa man likain ng Diyos ang langit at ang lupa. This Word became flesh and dwelt among us. Hindi na-satisfy ang Diyos na siya ay nasa kanyang trono and very distant. Ang nakikita niya na hindi nagwo-work itong hukom, itong mga propeta, nothing is working. Itong sacrifice hindi enough para linisin ang ating mga kasalanan. He was not satisfied, so He came down and dwelt among us. Lumakad ang Panginoong Jesus kasama natin dito sa mundong ito, mga kapatid. Napakagandang bagay. Amen, ang ginawa ng Diyos. He didn't need to do that. Ngunit pinili ng Diyos. Mga kapatid, ang Diyos, ang sabi ng Biblia, He is a spirit. Sabi ni Lucas, ang kanyang description ng Espiritu, walang buto, walang laman. Sabi pa ng Biblia, walang mga anghel ang nakakita sa imahe ng Diyos. He is a spirit. He is invisible. Wala pong image or body, mga kapatid, ang Diyos, sapagkat siya ay Espiritu. Ngunit nung ang Diyos ay nagdesisyon na ako ay papanaog sa lupa at ililigtas ko ang aking mga anak. He made a permanent decision. Sapagkat after ng incarnation ng Panginoon, mga kapatid, forever, He will be identified with a glorified human body. Sabi ng Biblia, kapag tayo ay pumanik sa langit, mga kapatid, makikita na, we will see Him as He is. Kung paano makikita natin siguro yung suga sa palad ng Panginoon, ngunit glorified. Makikita siguro natin yung sugat sa kanyang tagiliran. Okay? Glorified body. He was not made in the image ng isang anghel, o ng isang aso, o ng pusa, mga kapatid. He chose to be forever identified into a glorified human body. Permanent decision na ginawa ng Panginoon. And it speaks so much ng kanyang pagmamahal sa bawat isa sa atin. Ang kapanganakan ng Panginoon, ang buhay ng Panginoong Yesus, ang kanyang kamatayan, ang kanyang pagkabuhay muli ay naging hudyat ng maraming katuparan ng mga propesiya sa Biblia. Sabi ng mga Bible scholars, at least 300 prophecies. 300 na mga hula o propesiya ang tinupad ng Panginoong Yesus in the span of 33 years. Tinupad ng Panginoon yung mga propesiya. Ilan sa mga halimbawa na ito, mga kapatid, ang aking sasabihin sa inyo, ang kapanganakan, ang virgin birth, yan ay napropesiya. Isaiah chapter 7 verse 14, na siya ay ipapanganak, ang Mesias ay ipapanganak on a virgin birth. Matthew chapter 1 verse 8, makikita natin sa verse 18 na siya ay pinanganak ni Maria bago siya ikasal kay Joseph. So siya ay birhen. Ang kapanganakan sa Bethlehem, iyan po ay propesiya sa aklat ng Micah chapter 5 verse 2. In Matthew chapter 2 verse 1, makikita natin na siya ay pinanganak sa Bethlehem. At marami pang iba. Isaiah chapter 53, dinescribe ni Isaiah ang image ng agony ng Panginoon, kamatayan ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. At lahat yun ay na-fulfill. Amen, sa bagong tipan. Ang mga propesiyang ito ay patunay na hindi aksidente ang kapanganakan ng Panginoon. Patunay na siya ang katuparan ng lumang tipan. Ang lumang tipan ay anino lamang ng mga bagay na darating. At ang image na nagkakas ng anino ay walang iba kundi ang Panginoon Jesus. Sinabi natin anino, mga kapatid, kung meron kayo, kung na kayo nasa harapan ng isang araw siguro, magkakas kayo ng anino. Okay? Para malaman ninyo, kung gusto nyo malaman kung sino ba, ano ba talaga ang tunay na imahe ng anino, you're not gonna stay looking at the shadow. Ang gagawin niyo, mga kapatid, you're gonna look on the image. You're gonna find, you're gonna search. Hanapin mo yung imahe, yung object o tao na nagkakas ng anino. Okay? So, ang ating paningin ay hindi mag-i-stay sa lumang tipan. Sapagkat we found, nahanap na natin ang perfect image na nagkakas ng anino ito. Walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Ang buhay, ministeryo ng Panginoong Jesus
na nagsimula sa edad na 30 ay puno ng mga milagro. In fact, mga kapatid, isa sa mga senyales sa pagpaparito ng Mesiyas ay mga milagro. Isaiah chapter 35 verse 5 to 6, sabi ng Biblia, kung magkagayoy lulukso ang mga pilay na parang pusa, at ang dila ng mga pipi ay aawit sapagkat sa ilang ay bubukal ang tubig, at magkakailog sa ilang. Kung magkagayoy madidilat ang mga mata ng bulag at mga pakinig ng bingi ay mabubuksan. Ito ay tinupad ng Diyos sa Mateo chapter 11 verse 2 to 6. Si Juan Bautista, nagpadala siya ng 2 mensahero, disipulo, sa Panginoon, nung panahon na siya ay nag-aalinlangan. Ito bang si Jesus? Siya ba talaga ang Mesiyas? So, ang ginawa ni Juan Bautista, punta kayo doon sa Panginoon. Tanungin ninyo, siya ba talaga ang Mesiyas? O mag-aantay pa kami ng susunod na Mesiyas? O hindi talaga siya ang Mesiyas? Ang ginawa ng Panginoon, ang kanyang sagot, ito ang kanyang sagot, magsiparoon kayo. Sabihin ninyo kay Juan, ang mga bagay na inyong narinig at nakita, ang mga bulag ay nakakita, ang mga pilay ay nakalakad, ang mga kitongin ay nangalinis, at ang mga bingi ay nakarinig. Sapagkat ang point ng Panginoong Yesus, ako yung Mesiyas na pinapisay ni Isaiah, na kapag ako ay dumating, magkakakita kayo ng iba't ibang uri ng milagro. At yan ay pinulfill ng Diyos. Nung bata pa ang Panginoong Jesus, siya ay pumunta sa sinagoga, sa templo. At sa templo, mga kapatid, araw-araw meron silang set verse of the day. Okay? Meron silang scripture na babasahin sa lumang tipan. At sa panahon na yun, mga kapatid, meron pong specific scripture na dapat basahin on that specific day. At ang Panginoon, nung siya'y bata, pumunta siya sa templo at binasa niya yung scripture of the day. At ito ang scripture of the day sa Luke chapter 4 verse 18. Spirit of the Lord is upon me, because He hath anointed me to preach the gospel to the poor. Ako ay naparito, ang Espiritu ng Diyos ay naparito upang ako ay mangaral ng Ebanghelyo sa mga poor. He hath sent me to heal the broken, pagalingin ang mga sirang puso, to preach deliverance to the captives, and recovering of the sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, to preach the acceptable year of the Lord. At after this, mga kapatid, He closed the book. Ang sabi ng Panginoong Jesus, this day, sa araw na ito, this scripture is fulfilled in your ears. Pinili ng Diyos na pumunta ang Panginoon bilang tao sa templo, sa panahon na dapat basahin ang iyang propesiya na iyan. Sapagkat siya ang fulfillment ng propesiya na iyan. Na ang Espiritu ng Diyos ay nasa Panginoon. At dahil na ang Espiritu ng Diyos ay nanahan sa Panginoong Yesus, mayroong mga bulag na makakakita, bingi makakarinig. Papagalingin ng Diyos ang mga broken-hearted. Magpapalaya siya mula sa mga iba't ibang uri ng karamdaman at pagkaka-bandage, mga kapatid. At sa pagtatapos ng ating pag-aaral, nais ko pong sabihin sa inyo, mga kapatid, itong mga milagro na ito ay hindi lamang storya sa Biblia. Ang sabi ng Biblia, si Jesus ay hindi nagbabago. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Kung siya ay nagpapagaling noon, na makikita nyo sa bagong tipan, siya rin naman ay magpapagaling ngayon at magpakailanman. Kapatid, ano man ang ating pangangailangan sa Diyos, kagalingan, kaligtasan, kalayaan sa droga, depresyon, ano man ang milagro na ating kailangan sa Diyos, nais ko pong sabihin sa inyo, He is the same yesterday, today, and forever. Amen. Kayang gawin ng Diyos. Walang imposible sa Diyos. Kayang gawin ng Diyos at anumang bagay na kanyang ginawa sa bagong tipan. At sabi pa nga niya, higit pa ang makikita natin sa ating kapanahunan ngayon. So ano man ang ating pangangailangan, mga kapatid, nais ko pong i-lead kayo sa panalangin. At ano man ang inyong prayer request sa panahong ito, encourage ko po kayo na bigkasin ninyo ang pangalang Panginoong Jesus.
And right at this moment, I believe in the name of Jesus Christ, kaya po kayo bigyan ng kagalingan ng Diyos, kaligtasan ng Diyos, kalayaan, kaligayahan, okay, kalayaan sa depresyon, anumang uri ng milagro. Right at this moment, God is gonna give you your miracle. At ang Espiritu ng Diyos ay mananahan sa atin. Amen. At gagawin niya ang miracle na ito. Manalangin tayo. Dakilang Diyos, dalangin ko po ang bawat isang nanonood ng pag-aaral na ito. Ikaw ang nakakaalam ng kanilang mga pangangailangan, ang laman ng kanilang puso, ano man ang kanilang need, ano naman ang kanilang miracle na hinihingi sa iyo. Sa pangalan ni Jesus na taga-Nazareth, dalangin ko, Panginoon, na i-release mo ang miracle na kanilang hinahangad sa kanilang buhay ngayong oras na ito. Kagalingan, kaligtasan, kalayaan sa pangalan ni Jesus na taga-Nazareth, ibigay mo ito sa kanila. Even now, God, in Jesus' name, dalangin po namin ang lahat ng bagay na ito. Kami nananampalataya. And we declare it in the name of Jesus Christ. In Jesus' name, amen. Maraming salamat po sa inyong pakikinig sa ating pag-aaral. At muli, kung nais po ninyo maghanap ng United Pentecostal Church, isang iglesia o tagapagturo na magdi-disciple po sa inyo o mag-aatin na ninyo, you can go to upci.org at meron po tayong church locator dyan. Type nyo lamang ang inyong location at makakahanap po kayo ng iglesia na malapit po sa inyo. Pagpalain po kayo ng Diyos.